Psalm 62 verse 1 to 2. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I shall never be shaken. Alright mga kapatid, let's start with verse 1. My soul finds rest in God alone. Pero, kahit alam naman natin na we can find fortress, o ano ba yung fortress? Parang yung magiging home mo ba pag feel mo lost ka, and rest, di ba? In God alone. Kasi kahit saan ka man pumunta ka man sa bundok, sa dagat, oo, magiging masaya ka. It will give you peace of mind. Pero yung inner mo talaga, yun yung medyo mahirap i-process. Hindi naman sa sinasabi kong hindi pwedeng magpunta ng mga beaches o maganda yun mga kapatid. Pero, if alam natin na iba kasi yung perspective ng mga tao. They heal differently, but if you want to be healed na mas madali, yung mas shortcut, walang iba mga kapatid. Through God's Word lang talaga. So, ayan. Diba, my soul finds rest in God alone. Kasi, kahit anong kanta yan, anong lugar yan, anumang gift ang ibibigay sa'yo, wala talagang papantay sa maibibigay ng ating Diyos. So, and that's the real rest. And that kind of rest, yung pahinga na yan, hindi mo yan makikita kahit saan, kahit sa anumang bagay dito sa mundo. So, only God. Pero, most of the time, hindi natin siya nakukuha. Kahit nga ikaw nagbabasa ka ng word, pero feel mo hindi siya tumatagos sa'yo, sa puso mo. Parang may anxiety pa rin, ganun. Alam mo yung kulang dyan mga kapatid. Kulang lang tayo ng faith. At pagpapakumbaba na kaya nating i-surrender yung cares natin ba, yung mga problema natin, ano man yung laman ng isip mo, wino-worry mo, God knows it. And do you think walang pakialam si Lord doon? May pakialam doon si Lord. Ang dapat lang nating unang i-mindset na humble ourselves. Surrender it to the Lord. When you say surrender, ibig sabihin, pagkatapos mong marinig to, mamaya maglalaba ka, kakain ka, o kung saan ka man pupunta, kung ano mang gagawin mo, dapat lagay mo sa isip mo at puso mo na ba't mo pa ba iisipin yung mga bagay na wala kang control? Diba? God, if naniniwala ka talaga na love tayo ni Lord, which is totoo naman talaga love tayo ni Lord, diba? Make God proud. What do I mean by that? Make God proud na, ay, itong anak ko, ang laki pala ng tiwala at believe in this child, nag-i-expect sa akin na ganito. So that's the only time that God can work in your life. Paano naman mag-work si God kung ikaw mismo alam mo na nga yung word, pero di mo pa rin, parang hindi pa rin nagsisink in ba? So ganun, huwag tayo ganun mga kapatid. Let's humble ourselves and surrender it to the Lord. And if you feel like hindi mo pa rin hindi mo pa rin na
na-absorb yung word, what what I suggest is you pray. You ask the Lord to give you a humble heart. Lord, please give me a heart na humble enough, and yung heart na mas malaki yung faith sa iyo, Lord, na kung ano man tong mga bagay na pinag-iisip ko ngayon, nag-worry ako sa ganito, sa ganyan, masyado akong abala, Lord, patahimikin po yung raging sea sa akin. Ayun, di ba? Kasi nga, very clear dyan, my salvation comes from Him. Yung salvation mo, yung solusyon sa problema mo, hindi yan manggagaling. Oo, meron tayong action na gagawin, pero yung wisdom na gagawin, yung wisdom, galing pa din yun kay Lord. So, do not act kaagad-agad. Diba? Kasi God's ways is always the best if marunong tayong makinig. And then, He alone is my rock. My rock means foundation. Diba? Yung pang bahay, yung foundation ng bahay, hindi masyadong malalim, madali yung natutumpag. Pero tayo, dahil ang rock natin is si Jesus, we can always depend upon Him. We can always, trust na God will make a way. He is my fortress, I shall never be shaken. So mga kapatid, yung sobrang pag-iisip ng mga problema o kung ano mang worries mo, mga bills mo ba yan, mga heartaches ba yan, pag yung focus mo andun kay Jesus, pag yung focus mo andun sa Word of God, panghawakan mo. Diba ang sabi ngayon sa John na if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you shall desire and it will be done to you. So pag yung word daw ni Lord andyan sa puso mo, may, diba? At yung words niya nakakip sa puso mo, tsaka nagnanatili tayo kay Lord, diba? We can ask whatever we desire and it shall be done for us. So, sobrang dami ng word ni Lord. All we have to do is focus. One thing, focus. If hindi mo pa kayang, hindi pa masyadong mataas yung faith mo, or ewan ko kung saan ka na sa spiritual growth mo, one thing that I can advise is at least have a focus. Where do you put your focus? Do you focus on a problem? Doon ka lang ba sa problema nakafocus? Pwede namang shift yung focus mo kay Jesus. Kasi pag kay Jesus mo i-focus, God will arrange everything for you. And that's a promise. Good morning and have a great day.